So mga bagay na kailangan mong isagad upang ang isang lalaki ay hindi tumigil sa paghahabol sa iyo. Ito nga at inihanda ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki naman ngayon ang maghabol sa iyo, ang maghanap ng oras mo, at ang palaging isip-isipin ka. Sigurado ako mga kamamay, excited ka na malaman ang mga bagay na ito and excited ka na rin na i-apply ito sa iyong buhay, pag-ibig. So, huwag natin masyadong patagalin pa mga kamamay. So, ano nga ba? Unang bagay na kailangan mong gawin upang hindi tumigil sa paghahabol ang isang lalaki sa iyo. So, number 1, ipakita mo na palagi kang masaya at okay. Okay? So, mga kamamay, mahalaga po ito na palagi ka dapat masaya, palagi ka dapat okay. For example, meron kang karelasyon, meron kang jowa, meron kang asawa, tapos nagkaaway kayo or nagkatampuhan kayo. So make sure mga kamamay, kung gusto mo na palagi kanyang habulin, huwag kang magpapa-apekto sa kung ano yung pinagdaanan ninyo, sa kung ano yung pinag-awayan ninyo, sa kung anong pinagkatampuhan ninyo. Okay? So mga kamamay, kailangan yung ipakita na kahit sino yung kausap nyo, na kahit sino pa yung kasama nyo, dapat masaya pa rin kayo. Hindi po pwedeng kapag nag-away kayo ng jowa mo, mainit din ang ulo mo dun sa isang tao. Huwag ganun mga kamamay. Kailangan pilitin mo na maging masaya pa rin, na makipag-usap, na maging okay pa rin, na makihalubilo sa ibang tao. Para sa ganun, pag nakita ng isang lalaki na kaya mo palang maging masaya, na kaya mo palang maging happy kasama yung ibang tao, iisipin niya na baka maagaw ka nung iba. Lalo-lalo na kapag ang kausap mo is lalaki. Lalong-lalo na kung pogi o gwapong lalaki yung kausap mo at masaya ka, tumatawa ka, nakasama siya. Ngayon, pag nakita ng isang lalaki yan, hahabulin ka niyan. Magsusorry yan sa'yo. Kasi, possible, marami ang mangyari kapag hindi kayo okay ng isang lalaki. Lalong-lalo na sa'yo, kung ikaw ay maganda, ikaw ay sexy, tapos inaaway ka palagi ng partner mo, subukan mong maging masaya at huwag maging affected sa kung anong pinagdadaanan ninyo. Sigurado ako, pag nakita ng isang lalaki yan, magmamakaawa yon, maghihingi ng sorry yon. Kasi nga, marami po pwedeng mangyari kapag magkaaway kayo, kapag hindi kayo okay. Kaya automatic mismo, ang isang lalaki ang yuyuko, ang luluhod at lalambot sa inyong relasyon. Siya yung maghahabol, siya yung maghahanap ng oras mo sapagkat ginagawa mong maging masaya sa lahat ng oras. Okay? So number 2, pigilan mo ang iyong sarili na magparamdam at mag-send ng messages palagi. Yes, mga kamamay. Ang isang lalaki po kasi kapag kayan ay nasanay na ikaw palagi yung nagme-message sa kanya, ikaw palagi yung naghahanap sa kanya, ikaw palagi yung nagiging needy sa kanya, automatic, bababa ang tingin niya sa'yo. Bakit? Wala na siyang time para hanapin ka pa eh. Kasi pagtingin niya sa cellphone niya, nandun ka na. Kasi pagtingin niya sa cellphone niya, may message ka na. So ano pang paghahanap na gagawin ng isang lalaki? Di ba? Wala. Kasi yung papel ng isang lalaki, pinapapilan nyo rin. Masyado kayong mapapil mga girls, kaya anong nangyayari ngayon? Di kayo ngayon yung naghahabol. Kayo ngayon yung mas nagmamahal. Wala namang masama kung kayo yung mas nagmamahal. Kailangan lang makita nyo rin sa isang lalaki na hinahabol din kayo. Kailangan maramdaman nyo rin sa isang lalaki na mahalaga kayo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, huwag mo palaging sanayin ang sarili mo na pagkakagising mo sa umaga, hanap mo ang cellphone, may message mo kaagad. Kakamustahin mo kaagad. Huwag muna mga kamamay, pataasin natin ang value mo. Paano kamamay? Huwag mo munang i-message ang isang lalaki. Hintayin mo na siya yung makaalala. Hintayin mo na siya yung makamiss. Ganun naman talaga eh. Diba, sa sarili mo, huwag mong itatanggi. Kaya mo i-message ang isang lalaki kasi hinahanap mo siya. Kasi namimiss mo siya. Ganon din sana ang ipagawa mo sa isang lalaki. Hindi mo man ito napapansin, pero ang isang lalaki ay maghahanap sa'yo kung hindi mo muna hahawakan ng cellphone mo at i-message siya. Okay, ang hirap kasi sa'yo, hindi mo lang nakita ang isang lalaki na magdamag, natulog ka lang naman, masyado ka ng demanding. Huwag ganun mga kamamay. Kaya kayo ay lumiliit sa paningin ng isang lalaki. Kaya bumababa ang value nyo sa paningin ng isang lalaki. Nasa inyo rin. Kaya mga kamamay, pigilan mo muna na mag-message sa kanya at hawakan niyang cellphone mo para kamustahin siya. Sigurado ako, hahabulin ka ng isang lalaki, mamimiss ka ng isang lalaki,
Tataas ang attraction mo sa isang lalaki kapag kaganyan. So next, magbigay ka rin ng oras at panahon sa ibang tao. Napakaganda nito mga kamamay. Ang hirap kasi sa mga kababaihan ngayon, kesyo sinagot nila ang isang lalaki at nagka-jowa na kayo ngayon, akala mo maaagaw palagi sa inyo, yung inyong mga partner, lalo na kapag magkalayo kayo. Lalo na kapag hindi nagme-message ang partner mo sa'yo. Huwag ganyan kamamay. Kailangan magkaroon ka rin ng oras sa ibang tao, huwag puro lalaki. Huwag puro yung jowa mo. Kamamay, ano bang ibig mong sabihin? Kailangan mo rin na magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Diyan sa mga magulang mo, diyan sa mga kaibigan mo, diyan sa mga tropa mo. Kailangan mo ring makimingle sa kanila. Kailangan mo ring maging masaya sa kanila. Ang hirap din naman kasi kapag nasanay ka na yung lalaki lang palagi ang kasama mo, na yung lalaki palagi ang kausap mo, na yung lalaki palagi ang pinagbabasehan mo ng kasiyahan mo. Huwag ganun mga kamamay. Kasi iisang tao yan eh. Iisang tao ang pinagmumulan ng saya at lungkot mo. Tingnan mo kamamay, kapag ka nag-away kayo, kapag ka nagkatampuhan kayo, siya lang yung hinahanap mo. Siya lang yung dahilan para mapangiti ka muli. Di ba? So, mas maganda siguro kung kapag ka nag-away kayo, meron kang mga bagay na pwede pang gawin para maging masaya ka. Pwedeng meron kang mga kaibigan na makausap para ma-divert yung nararamdaman mong sakit into happiness. Di ba? Mas maganda yon. Hindi yung kapag tiniis ka ng isang lalaki, masasaktan ka, hanggat hindi ka pinatatawad, magdurusa ka. Ang hirap naman ng kamamay. Kaya huwag ka palaging dumepende sa iisang tao. Huwag ka laging dumepende sa iyong partner sa buhay. Kailangan, pilitin mo rin na maging masaya sa ibang tao. Pilitin mo rin na lumabas kasama yung ibang tao. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Naghahanap din yan ng oras sa iyo. Nahihiya lang silang magsabi kasi nga, may pamilya ka na, may asawa ka na, may jowa ka na. Ayaw nilang makihati pero yung mga mahal mo sa buhay, isa yan sa mga nag-aabang ng oras mo para mabigyan sila. Kaya mga kamamay, maraming po pwedeng maging dahilan kung paano ka sasaya. Kung paano hindi lang dumepende sa isang tao ang kasiyahan mo. Yun ay magbigay ka ng oras sa ibang tao. Okay? So bago natin isundo itong ating mga tips na ito mga kamamay, kung nagugustuhan mo yung mga tips na ibinibigay ko, huwag mo naman sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. Wala pong bayad yan. Okay? So next, mag-workout at kumain ng mga healthy foods. Yes mga kamamay, karamihan din ng mga kababaihan ngayon, oo ikaw na nanonood, kung ikaw ay hindi health conscious, baka yan ang dahilan kung bakit bumaba ang halaga mo sa isang lalaki. Kung bakit hindi ka hinahabol na ngayon ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, pangalawang tinitingnan ng isang lalaki sa isang babae is yung body shape nila. Kung ikaw man ngayon ay sasabihan ng partner mo na huwag kang maniwala kay kamamay. Kasi para sa akin, kahit ano pa ang katawan mo, kahit mataba ka pa, kahit 5 pa ang bilbil mo, okay lang sa akin. Mahal pa rin kita. Pero mga kamamay, sabihin kong oo, sige, tama siya. Pero, kapag ka nakakita siya ng isang babaeng sexy, dumaan, mapapalingon yan. Bakit? Humahanga siya sa ganong klase ng pisik, ganong klase ng katawan. Kaya mga kamamay, mas maganda pa rin, sinasabi ko sa inyo, na kumain kayo ng healthy at mag-workout, alagaan yung inyong kalusugan kasi double purpose yan. Una, para sa katawan mo, para maging healthy ka. Pangalawa, para sa mata ng partner mo. Di ba? So, gawin mo yan para sa dalawang purpose. Sigurado ako, mas marami pang purpose pwedeng maitulong yan sa sarili mo at sa buhay mo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na hindi maging issue sa iyo, kung bakit hindi kapapansinin ng isang lalaki, ay mag-workout ka. Kumain ka ng healthy kasi para sa iyo din yan. Okay? So, next, isagad ang pagpapaganda at pag-self-improve. Napakaganda rin ito mga kamamay. Huwag niyong kalilimutan ang inyong sarili, ang inyong itsura na alagaan, na i-improve, na ayusin. Kahit simpleng ganda lang, huwag masyadong OA, huwag masyadong sobrang daming makeup. Kahit yung maghilamos kayo, magpulbo kayo, mag-lip tint kayo, okay na yun mga kamamay. Yung hygiene ninyo, huwag niyo rin kalilimutan, kailangan mabango palagi kayo sa ilong ng isang lalaki. Kasi mga kamamay, kapag nalaman ng isang lalaki na ang inyong personal hygiene ay hindi ganong kaganda. For example, amoy putok o amoy pawis kayo madalas na amoy ng isang lalaki. So, tatatak sa kanya na,
oy, babae, nagkakababae to, hindi masyadong maayos mag-alaga ng kanyang sarili. So, kapag ka ganun, nakaka-turn off po yun. At isa yon sa mga bagay na makapagbibigay sa isang lalaki ng negative impact. Hindi ka niya hahabulin kapag ka ganun. Isipin mo na lang, kabaligtaran nito kapag ka mabango ka, kapag ka maayos ang hygiene mo, masarap sa ilong ang amoy mo, malayo pa lang naaamoy ka na ng isang lalaki, hahabulin ka ng mga yan. Pagpapantasyahan ka ng mga yan. Kasi isipin niya parang lagi kang bagong ligo. At marami sa mga kalalakihan ang gusto yan. Kaya maraming kalalakihan na naghahabol sa isang babaeng mabango. Sa isang babaeng nag-aayos, nagpapaganda at nagse-self-improve. Okay? So next, guluhin paminsan-minsan ang isipan ng isang lalaki. Kamamay, anong ibig mo sabihin guluhin ang isipan? Yes, mga kamamay. Paminsan-minsan, kapag niyaya kayo ng isang lalaki, okay, for example, nanliligaw sa inyo. For example, may bago kayong kaibigan na feeling nyo, may gusto sa inyo, gustong manligaw. Pag niyaya kayo na pumunta sa ganito, alba niyaya ka, sabihin niya, pwede ba kitang mayaya sa Tagaytay? Tayo lang dalawa, tayo ay mamasyal doon. Sakit tayo sa kotse ko. Sabihin mo, oo, sige, sama ko. Tapos kapag malapit na yung araw na yun, sabihin mo, kaibigan, pwede bang tumanggi sa ating lakad? Kasi meron akong gagawin mas mahalaga ito. Mas mahalaga itong gawin at unahin. So, pasensya ka na kung ako ay naka-oo sa'yo. At least, nasabi ko rin agad sa'yo habang hindi pa tayo natutuloy. So, ganun mga kamamay. Umoo ka, humindi ka, medyo guluhin mo lang yung isipan ng isang lalaki. Para sa ganun, mas lalo siyang maging eager. Okay, na mas makilala ka. Para lalo siyang maghabol sa iyo. Okay? Para lalo kanyang hanap-hanapin, ganun ang gawin mo. Guluhin mo ang isipan ng isang lalaki at marami pang mga bagay na po pwede mong gawin para guluhin ang isipan ng isang lalaki at isa yon sa mga po pwede mong gawin. So, paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki, partner mo man yan, jowa mo man yan, o stranger pa lang sa buhay mo, ay maghabol at patuloy na maghabol sa iyo. So, paano mga kamamay, kung gusto mo yung ganito klase ng topic, subscribe ka lang at mag-like ka lang sa video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.